Hello, welcome to Libra Philippines. So ako si Madam P. Ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi to magra-resonate sa lahat. Alam nyo na yan. Comment down below, guys. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. By the way, habang sinashuffle ko to, ayan. Meron tayong Facebook ha, Madam P. I-follow nyo ako dyan. And yung ating TikTok, Unicorn Princess Tarot. Okay. Tapos, ang tawag dito, meron tayong pa-raffle reading. Ano siya, um, by the end of November siya gagawin. Punta lang kayo bandang Sibol, Facebook page namin yan ng aking banda at pinopromote ko yon. Ngayon, i-follow nyo rin ako dyan. Tapos, yung nakapinned na video, kinanta namin yung Buntong Hininga, nakasaya ako na mahaba. Yan, mag-i-like mo yan, mag-comment ka dyan, and then, ang i-comment mo, I love Bandang Sibol, and then, of course, your birthday, para makasali ka dun sa raffle, ayan. Nagaganapin by the end of November. Tingnan natin, no, kung sino yung mabibigyan ko ng mga, ng guidance, ng tarot reading. So, try your luck, guys. Wala namang mawawala. And nakatulong pa kayo sa akin kasi, of course, na-promote ko sa inyo. Ang saya-saya. Anyway, medyo mainit dito sa aking pwesto. Wait lang. Ayan, magpasensyaan mo na lang. Ayan, let's go. Push na natin to. Simulan na natin ang iyong reading, main energy ng mga, Libra. Main energy. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, ayaw mo nakikita yung mukha ko, okay lang, pwede ka namang mag-next video. Ayan. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Kung paano ko gustong gawin yung reading. So, sorry kung hindi ako katulad ng mga fino-follow mo na reader. Kasi may mga nagko-comment ng gano'n, gusto nila card yung nakikita. Ay, sorry. Wala tayong magagawa. Ito na yung gusto ko. Anyway, you do have here the Lovers, the Queen of Cups, and the Star, at saka Eight of Wands. Ayan. Ayan, Major Arcana, the Star, at saka the Lovers. Ha, bottom of the deck, the Devil. Ayan, puro Major Arcana, guys. Gusto ko 'to. Kasi yung main energy mo, alam mo yung yung parang kung sino man yung mga partners mo ngayon, relationships na meron ka ngayon sa buhay mo, natutunan mong irespeto yon. Yung iba relationship sa trabaho, yung iba relationship sa tawag dito, sa karelasyon, asawa mo, nobyo, nobya mo, um, yun, yung best friends, pwede natin isama yan. Nandun yung respeto mo sa kanila. And Um, alam mo mabait naman talaga mga Libra. They are one of the people na talagang as much as possible gusto nila at peace lang lahat. So, nandun yung respeto mo sa kanila. And nakikita natin dito, meron tayong mga shared goals. So, yung iba, shared goals with these people. Okay? Um, alam mo maganda dito kasi nailalabas mo ngayon yung pagiging batas mo eh. Alam mo yon yung parang maybe in the past, ikaw yung tipo ng tao na oo ka lang ng oo sa sasabihin nila. Kung ano yung sabihin nila sa'yo, ah, in a way parang nandidikta na 'no, mina-manipulate ka na, sige ka lang. Pero ikaw yung ngayon meron ka ng boses. Alam mo na kung paano ilalabas sa kanila or sasabihin sa kanila na hindi, mas maganda yung ganito, ganyan. And you already learned kung paano ilabas itong mga bagay na 'to. Kasi sometimes ito talaga yung mas magwo-workout para sa'yo, eh. At alam mo 'yan kasi kilala mo ang sarili mo, 'di ba? Alam mo yung buhay mo, alam mo yung bagay na mas magiging best para sa'yo at para sa lahat. At maganda 'yan at nailalabas mo 'yon with the Queen of Cups. Nandun pa rin naman yung, pakikisama mo sa kanila, pagrespeto mo sa kanila, pero natutunan mong irespeto rin yung sarili mo. Kasi minsan bigay ka ng bigay sa iba, pero nakakalimutan mo na rin bigyan yung sarili mo, eh, ng pahalaga, ng respeto, ng alam mo yun, lahat kinimkim mo, eh. Pero ngayon natutunan mo, napakagaling mo diyan sa part na 'yan 'no, bravo ka diyan. Alam mo yun, nakaka-proud yung ginawa mo na yun kasi mahirap yun, mahirap mahirap talaga yun lalo na kung, lumaki ka sa isang bahay, sa isang tahanan na hindi ka binibigyan ng voice. You know what I mean? Yung parang, kung ano na lang sabihin ng tatay mo or kung ano sabihin ng mga kapatid mo, nakakatanda mong kapatid, yun na lang or ng mother mo, parang gano'n. So ngayon natutunan mong, "Hindi, meron akong gustong sabihin, meron akong plano."
meron akong alam, gusto ko ilabas 'to, at yun yung ginagawa mo ngayon ngayon. So, sino yung person na ka-connect mo pagdating sa love? Person na ka-connect mo pagdating sa love? Sino yung person na ka-connect mo pagdating sa ituloy mo lang yan guys, alam mo, gustong-gusto ko yung ginagawa mo ngayon. You do have here the Knight of Cups, the High Priestess, and the Nine of Cups. Ano 'to, spiritual ano ka ba, Virgo ka ba? Or you're dealing with a Virgo or, yung person na ka-connect mo is maraming Virgo sa kanyang chart or vice versa sa'yo in your natal chart. Of course, check your natal chart. This person kasi may spiritual ay, kaya ko nabanggit yun kasi parang same yung energy na nakuha ko dito kanina. Parang may Virgo tsuva dito sa energy niya. Anyway, matindi pagkagusto sa'yo nitong taon 'to ha, Nine of Cups, a lot of daydreaming. Hindi niya maiwasan na, alam mo 'yun, parang kung may ginagawa siya, bigla ka na lang maiisip nitong person na 'to. Knight of Cups, this person loves you, mahal ka niya, eh. Kaya niya ginagawa, hindi hindi ka naman niya maiisip kung hindi ka niya mahal, so mahal ka niya. Pero with the Five of Wands, nilalabanan niya, sa part na ito. Okay, nilalabanan niya with the magician, may part dito na niloloko niya sarili niya, pero alam niya sa sarili niya kung ano yung totoo, kung ano talagang gusto niya, kung ano talaga yung sa inyo. Alam niya yun. Pero, alam mo yun, parang nagkukubli yung mga emosyon ng person na ito at alamin natin kung bakit. Ano bang emotion ninyo sa isa't isa? You do have the Ten of Wands and the Nine of Wands, yeah. Wala kang pakialam dito sa yung energy mo, wala kang pakialam dito sa taong 'to. Ang energy mo, "Ay marami akong gagawin. Bakit ba ako mag-iisip-isip pa ng mga ganyan-ganyan, marami akong gagawin, busy ako ngayon for today's video." 'Di ba? Lalo na with the Five of Wands, pinu-push mo na yung mga challenges sa buhay mo, challenges lang 'yan, malaki ako. Mas malaki ang Lord ko, ang aking God. Ba't ako matatakot diyan sa mga problema, sa challenges na 'yan? Ipu-push ko 'to, gagawin ko 'to. So, that's your energy. So ngayon, hindi ka naman regarding this person, maaaring minsan ka na naghintay sa kanya pero parang, ako maghihintay dun, ang dami-dami ko naman dapat gawin at pagtuunan ng pansin, hindi ako parang maghintay dun sa abnoy na yun, parang gano'n. Anyway, ano yung emotion ng person na 'to sa'yo? Ay, Three of Swords, nasasaktan siya. Bakit siya nasasaktan? Mahal ka niya, nasasaktan siya, and the Three of Pentacles and the Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Hmm. Puwedeng oh my gosh, naramdaman ko yung energy, ang sakit. Alam mo yun, parang may biglang tumuhog? Sumundot, ano ba talaga dapat? Tumusok sa puso ko, ayan. Habang kinukuha ko yung energy ng person, ang sakit. Ang sakit talaga, parang gano'n ng toothpick, alam mo yun? Sa dami ng tutusok, toothpick talaga, eh. Ang sakit, eh. Para akong biglang, alam mo yan, gets mo na yun. Anyway, yung person na 'to, sasaktan siya. With the Three of Pentacles, parang may gusto siyang sabihin. Clarify nga natin 'to. Anong gusto niya sabihin? Ba't ganito? The King of Coins? Ayan, tapos Four of Swords sa the bottom of the deck. I feel like minsan niya ng tinray. Tinray na sabihin sa'yo ito spiritually. Pwedeng spiritual din itong person na 'to. Like maybe through your dreams. Like check your dreams, kahit yung mga noon pang dreams mo. And then i-check mo yung mga sinabi niya doon. Kung napanaginipan mo na siya, meron siya mga words na sinabi doon na totoo na parang gusto niya sabihin sa'yo yun in person pero hindi niya magawa. Ayan. Kasi alam mo, nakikita ko dito sa image, sa tarot deck na 'to, tarot card na 'to. This looks like, alam mo yung patay, yung nakaburol. Um, mag-share lang ako ng kwento. Meron kasi akong namatay na pamangkin.
Usapang patay tayo kasi ito, crucial 'to, eh. Ngayon, yung pamangkin ko na yun is ano siya, nagpanaginip siya doon sa kanyang mother, okay. Ngayon yung kanyang nanay ay doon siya nakikipag-message kasi ngayon wala na, eh, patay na, kaburol na, eh. Parang sabi lang ng pamangkin malamig, kasi nung time na yon yung nakaburol na pamangkin ko ay walang kumot yung kanyang katawan. So, nagpanaginip siya dun sa nanay niya na malamig, ayun, kumot. Kasi labas yung binti niya na may stockings naman pero labas pa rin. So, ayun, kaya kinabukasan, yun agad yung inasikaso ng paglalagay ng kumot doon sa pamangkin ko na yun. But anyway, eto yung ginagawa ng person mo. Parang nakikipag-connect siya spiritually sa'yo, no? Through your dreams. So, check your dreams in the past. Kung minsan bang napanaginipan mo na ba ng person na 'to, ta's may sinabi siya sa'yo do'n. Kasi yun yung gusto niya talagang sabihin, hindi niya magawa ngayon. Para siyang bangkay dito, oh. Hindi ko naman sinabing wala na yung person mo, pero nakikita na natin dito na parang may mga bagay na hindi niya sabi sa'yo in actual. So, pinadaan niya through spiritual. Okay. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? And they can do that, guys. They can do that. Yung lalo na kung may spiritual connection kayo ng person na to. They can do that. You do have here the Sun, the Five of Pentacles, the Nine of Pentacles, at saka isa pa. Isang card na lang. Okay. In the near future, bakit ganito? Clarify natin, what's with the Five of Pentacles? The Hierophant, the Ten of Cups, and the Nine of Swords. Well, actually, nakakita tayo dito ng lesson sa'yo na with the Sun, magiging positive yung outcome. To tell you what, hindi lahat ng problema, problema talaga. Minsan, ilalagay ka sa isang problema para mas maging maayos yung buhay mo. For example, nasa isang career ka na hindi nagiging okay, hindi nagwo-workout para sa'yo, magkakaroon ka ngayon ng problema. Yun pala kasi, dinadala ka lang or nilalagay ka lang ng spirit guides mo, tinutulungan ka nila na parang, hindi ka kasi para dyan, para dito ka. 'Di ba? Alisan mo yung work mo na yan, gawin mo to. Or if this is a business, if you have a business, hindi kasi yan yung business na para sa'yo. Kailangan dagdagan mo, kailangan ganito, gawin mo ganyan. So, nakakita tayo dito ng problema na kaya ibibigay sa'yo yung problema na yun para mas maging maayos yung buhay mo. Ang weird, 'di ba? Pero ganun talaga yun eh. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng problema, hindi mo ipupush ang sarili mo. Hindi mo obligahin ang sarili mo na gawin yung mga dapat mong gawin. At ito yung nakikita natin dito. There's a lesson na matututunan mo. And the sun is here. This is positive outcome. This is happiness. This is positivity. So, problema siya sa simula. Pero yung problema na yun ang magtutulak sa'yo para maging mas maayos ang buhay mo. And pagdating dito sa person na ito, yung iba, no, tapos na dun sa part na yon problema. So, na dun ka na sa point na inaayos mo na yung buhay mo unti-unti. And then, paayos na rin, of course, yung sitwasyon na ito para sa iyo. And then, yung person mo in the past, well, unfortunately, i-past person pa rin siya. And with the Nine of Pentacles, maaaring etong person na to, hanggat hindi niya nakikita na nandun siya, hindi siya makikipag-connect sa'yo. Kasi pwedeng ganito, ang taas ng tingin ng person mo sa'yo, nandito ka, oh. Tapos siya nandito siya sa baba. So, pipilitin niya yung sarili niyang maging kapantay mo para mai-push niya yung sarili niya sa'yo. And ngayon, hindi pa niya nakikita yung sarili niya na kasing level mo. At dahil hindi ka pa niya ka-level, sa paningin niya, hindi ko nakikita na makikipag-connect siya sa'yo kasi nandun yung hiya. Nahihiya siya sa kung ano yung meron lang siya, no? Kaya hindi niya maipakita or masabi sa'yo kung ano talaga nararamdaman niya. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.